Welcome back sa ating mga balitang basketball. Paunti-unti nang lumalabas sa ngayon ang mga usap-usapan sa loob ng Houston Rockets na mayroong ilang membro na nagsisisi na sa kanilang pag-trade kay Kevin Durant. Ayon sa impormasyon, itong mga ilang membro ng Rockets ay namimiss na. Hindi pa raw kasi nagkakaroon ng banding itong si Kevin Durant sa ni isang player man lang ng Rockets. Diyan pa lang ay nakikwestiyon ang kanilang relasyon. Nakakasira po yan sa chemistry ng mga manlalaro, especially kung itong si Kevin Durant na isang star player pero walang ganyang inisyatibo. Kahit papano ay nasa tuktok pa rin naman itong Rockets. Nakakasabay pa rin naman sila sa mga powerhouse team katulad ng nagdaang seasong bersyon ng Rockets. Pero kung tutusin ay okay naman sana sila. Bale, nag-upgrade lang sila mga idol, in which sa ngayon ay tila hindi na nagugustuhan ng karamihan kung anong upgrade ang kanilang ginawa. Si Brooks sa Phoenix Suns ay nagkakaroon ng star level na performance, samantalang si Jalen Green ay ganoon din sa Phoenix Suns. Para sa inyo mga idol, tama lang ba itong kanilang ginawa o malaking kamalian ang kanilang pag-trade para kay Kevin Durant? Available naman si Luka Doncic sa kanilang laban kontra Detroit Pistons. Binawi ng NBA ang technical foul niya na ika-16 na. Binawi rin po ng NBA yung kay Goga Bitadze. Ayon pa sa impormasyon, binawi ang mga ito sapagkat ito huy unwarranted. Ibig sabihin, bawal pong tawagan ang mga yan ng technical foul, especially kung sila'y nag-uusap lang naman at kung mayroong mga rason kung bakit sila'y nakasabi ng ganyan. Yung kay Bitadze, inamin niya naman na hindi siya nagsalita ng ganyan, at yung kay Luka naman ay tila iba ang kanyang narinig at kaya siya'y napasabi ng ganon. Kaya pareho pong binawi ang kanilang mga technical foul at si Luka makakalaro sa kanilang laban kontra Detroit Pistons. Pagkatapos po ng kanilang panalo mga idol ay nagbanding po itong Los Angeles Lakers kasama si Luka Doncic, si Reeves, si Luke Kennard, si Bronny James at si LeBron kasama yung ilang mga staff ng Los Angeles Lakers at si Coach J.J. Redick mismo, at sila huy naglaro ng golf para syempre mag-relax muna at mag-celebrate sa kanilang panalo. Sa ating huling balita, marami ang nagulat sa sinabi ni Coach Steve Kerr patungkol naman kay Brandon Podziemski. Sa kabila ng medyo sloppy na kanyang performance ngayon sa Golden State Warriors ay nagawa pa rin namang puriin siya ni Coach Steve Kerr. At sabi pa ni Coach Steve Kerr, ang mga araw na ito, ang mga labang wala si Stephen Curry ay nagbigay ng dekalibring experience para kay Podziemski, at nakita niya raw kung paano ito maglaro at nakakamangha kung ano raw ang kanyang naibibigay sa loob ng court. Hindi naman daw siya perpekto pero nai-enjoy siyang gamitin itong si Podziemski sa mga labang ito. Siyempre, taliwas po yan sa ating nakikita sa loob ng court na maraming mga issue, maraming mga pagkakamali. Pero parang iba talaga ang pagtingin nitong si Coach Steve Kerr kay Podziemski na tila ba napaka-perpektong tao nito para sa kanya. Ang tanong sa ngayon, sinusubukan lamang ba siya ni Coach Steve Kerr na kung ano ang kanyang maibibigay? Ito lamang ba'y pagsubok para siya bigyan pa ng mataas na playing time o baka sa next season ay hindi na? Ano sa tingin ninyo mga idol? I-comment lang yan sa comment section.